Hello, good day sa mga viewer at subscriber. Ngayon, magbibideo tayo, pag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng amplifier. Pag-uusapan din natin ang digital at saka analog signal. Pakikinggan natin mamaya yung digital at saka analog signal. Ang nakikita nyo ngayon dito sa video, itong Carver, nakasulat dito power amplifier. 5-channel power amplifier. Ang model niya, AV405. 1994 model ito. Sa baba, may tinatawag na pre-amplifier. Kung pupunta tayo sa kanan, kung mababasa nyo, nakalagay dito sa Yamaha na amplifier, power amplifier din siya, ang model PC20002. Nakalimutan ko na kailan ang release date nito Pero mga early 2000 yata o late 90s. Sa taas naman, Yamaha din siya, pero receiver. Kaya ito, mababasa nyo yung model, Natural Sound Audio Video Receiver, RX B681. Pag-usapan natin kung anong kaibahan yan. Balik tayo dito sa Carver. Kung mapapansin ninyo, wala kayong makikitang knob sa harap. Wala ding mga button. Meron lang siya power switch. Ito ang tinatawag na standalone amplifier. Nung una kasi, pag sinabing power amplifier, stand-alone siya. Kailangan niya ng pre-amplifier para mapatunog. Kaya dito sa baba, itong pangalan, Integra, ang may gawa nito, Onkyo. Kung tawagin yan, Pre-Pro. Ibig sabihin, pre-amplifier na siya at saka sound processor siya ng mga digital signal. Kaya kung mapapansin nyo, meron siyang volume control, meron siyang tone control, bass at saka treble, at meron siyang radio o tuner kung tawagin. Ito ang gagamitin nating pre-amplifier para mapatunog itong power amplifier na Carver. Puntahan natin ngayon itong Yamaha na to. Ito, mapapansin nyo, may volume control siya. Kung ito, lalagyan mo ng tone control or bass or treble control, ang tawag nila, integrated amplifier. Itong nasa itaas niya, itong receiver, kompleto to. May volume control, may tone control, bass, and treble control, at saka may radio. Kaya tinawag na receiver ito. 5-channel dito, 7-channel ito. Bago na to 2017 ang release date nito. Itong pre-amplifier, 2009. Ito. Pag-usapan pa natin yung tungkol sa integrated amplifier. Wala tayo nun Pero ang niyan, for example, itong component nitong pre-amplifier, pinagsama sa isang chassis o kaha ng amplifier, yung unang power amplifier, ang kalalabasan nito, receiver, dahil may radyo itong pre-amplifier. Pero pagka walang radyo itong pre-amplifier natin, or tuner, integrated amplifier ang kalalabasan niya. Kaya kanina, nabanggit ko itong Yamaha na power amplifier. Power amplifier ang tawag dahil wala siyang radyo, tone control, bass, and treble. Wala na yata akong i-explain dito.
Opinion nga lang pala, personal opinion ko, kung susuriin mo, itong Yamaha na 'to, itong receiver na 'to, bali integrated amplifier yan, dahil ang meaning ng integrated, pinagsama, So, pinagsama nila yung amplifier at saka preamp sa isang kaha. So, technically, integrated amplifier na din yan. Punta tayo sa likod, tignan natin yung mga spec niya sa likod. Ito ang mga likuran ng mga gadget natin. Unahin natin itong Carver na power amp. Makikita nyo sa likod niya, ito yung audio input niya. Analog, 5 channel yan. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. Dalawang front, dalawang likod, at saka center channel. Ito yung mga speaker binding post niya. Yun lang ang makikita sa likod. Kasi ang control niyan, ito na ang gagalawin natin, itong preamplifier. Kaya itong preamplifier naman, mahirap mabasa. Sa ilalim, may nakalagay dito, pre-out. Ito yung pre-out section niya. Ganon din, may front, center, at saka back. Kaya itong mga jack na to, maglalagay tayo ng cable, i-connecta natin dito. Para yung papasok na signal dito pupunta sa amplifier at i-amplify na nitong Carver amplifier. Itong mga analog input, kaya maglalagay din tayo ng analog cable dito para pumasok yung analog signal dito sa Carver. Sa digital naman, ito ang digital jack niya. Itong tatlo coaxial, itong dalawa optical. Pero makaka-capture ng Carver mamaya yan kahit digital ito. Palagay ko merong built-in na DAC itong preamp na to. So kung mapapansin nyo, walang speaker binding po sa itong preamplifier. Dahil hindi naman siya mag-a-amplify ng sound o ng signal, i-transfer pa niya dito yung signal. Tignan natin yung receiver. Ito, ang binding post niya. Speaker binding post, marami yan, 7 yan Dahil 7 channel yan Itong tawag dito, preamp, capable din siya ng 7 channel. Ito, may mga analog din siya. So, pwede tayong maglagay ng analog signal dyan mamaya. Tingnan natin kung matetesting din natin. Kasi hindi ko pa natitignan yung spec Ito naman ang digital input niya, coaxial, at saka isang optical. Ito, mga HDMI ito. Yun lang. Meron silang separate subwoofer output. Ito, subwoofer output. Ang preamplifier din, meron din. Nakita ko yan Ito. Ayun, ito. Subwoofer output ito. Ito, ang input niya, HDMI din. Kung gusto nyo mag-HDMI. I think pwede na nating i-set up para marinig natin ang kaibahan ng digital at saka analog. Tandaan nyo, ito 1994 model itong Carver. Iko-compare din natin ng sound quality dito sa receiver, itong mga bagong receiver. Itong receiver ko, hindi naman siya high-end. Nasa middle siguro ang category nito. So, tignan natin kung maganda ngayon yung mga receiver na lumalabas. Bigyan nyo ako ng time, iseset ko lang itong ating gadget.
Nalimutan kong banggit itong Yamaha na power amplifier. Hindi naman natin gagamitin ito, narinig na natin to. Pero ito, two channel lang siya. Oh. Okay? Ito, naka-set up ng system natin. 5 speaker ang gagamitin natin. Itong center channel, ito ang left front channel, ito ang right front channel, at meron tayong bookshelf speaker na panlikod. Ito ang surround sa right at isa sa left. Hindi na tayo gagamit ng subwoofer. Ito ang titingnan natin ngayon, itong program dito. Ang sequence na gagamitin natin pang testing ng signal, una yung movie muna, digital, 5-to-1 ang signal. Ang gagamitin nating movie, itong avatar para walang music. Una, itong ano ko na lang sa Dolby lagi pagka digital. After ng digital ng movie, ilalagay ko sa all channel stereo. Ibig sabihin, lahat ng speaker pare-pareho ang signal na lalabas. Explain ko nga muna pala, pag Dolby, basta digital, yung center channel, doon lumalabas yung dialogue. Yung front, left, and right, mga main sound signal yon. Kunyari, may nagpuputukan, lalabas sa left and right yon. Sa likod, ang lalabas na signal, yung mga background. Kunyari, mga huni ng ibon o kaya mga bumubusi ng sasakyan. Ngayon, actually, di pa nasubukan, pag nag-analog tayo, palagay ko, hindi maseseparate yung signal na yon. Palagay ko parang all channel stereo din ang labas niya. Malalaman natin mamaya. Siya nga pala, nire-remind ko lang kung bakit minsan very detailed ang explanation ko. Mostly kasi ang mga subscriber ko, mga beginner. Ako naman nag-aaral din yung mga bagong gadget. Kaya in-explain ko kanina, yung listening mode natin, lalagay ko lang sa Dolby. Kasi maraming listening mode dyan. Ito, pakita ko sa inyo yung sample. Ayan o. Napakarami o. Alam ko ang pinaka-basic or pinaka-simple na digital itong Dolby. Kaya yan ang pinili ko. At saka marami pang pinoprogram dito, yung tone, bass. So, ang pakikinggan natin ngayon, completely raw, bali flat. So, pagka naayos ko to, gaganda pa ang tunog nito. Pero ngayon, sa pag-testing lang natin, titingnan lang natin kung ano yung quality ng sound kahit flat siya. Most likely, pagka digital, lalo na kung Dolby, malamang hindi nyo ma-distinguish yung background noise ng rear speaker. So, after na mapakinggan natin, describe ko na lang kung anong narinig ko para magka-idea lang kayo. Okay? Umpisa na natin. Ang setting ng volume natin, itong pre-amplifier, makikita nyo doon, negative 25 decibel. So, ikikip natin yan throughout ng testing natin. Itong movie scene, siguro mga 40 seconds lang para marinig lang natin yung signal ng digital. Mababasa nyo dito, ayun o, digital. Start ko na. I'm on target, 1 mic.
Martagon, Nagtiago! Run to the bars! They're coming! Ski Ba'a! They will destroy this place! The Tyranny! You must go now! Ayun, ginawa kong 1 minute sa Dolby Digital. So, subukan natin ngayon yung all channel stereo. Ang narinig ko nga pala, yun, dialogue nasa center, tapos yung front speaker, yung dalawa, yung mga tunog nung parang mga helicopter o aeroplano. Tapos sa background noise, dinikit ko yung tenga ko, narinig ko yung parang mga iyak ng mga parang dinosaur yata ito eh. Okay, ililipat natin sa all channel. Nasa all channel stereo tayo. Pero digital, babasa nyo doon, digital. Start na natin. Roger that. Stay on heading 030. Roger, 030. Martagon, Nagtiago! Run to the bars! They're coming! Ski Ba'a! They will destroy this place! The Tyranny! You must go now! Ayun, ang all channel stereo. Yung sound, lahat ng speaker, yung 5 speaker, pare-parehon labas. Ngayon, ang gagamitin natin, analog. Yan, naka-analog na tayo, mababasa nyo doon, analog. Walang choice sa analog, hindi tulad ng digital, marami kang pagpipili ang listening mode. Itong analog, all channel stereo lang siya. So pakinggan natin kung anong kaibahan nito dun sa nauna na all channel stereo na digital. Start na natin. Time on target, 1 mic. Copy, we have a vision. Roger that. Stay on heading 030. Roger, 030. Martagon, Nagtiago! Run to the bars! They're coming! Ski Ba'a! They will destroy this place! The Tyranny! You must go now!
Ayan, wala akong narinig na kaibahan dun sa all channel stereo at digital. Parang parehas lang sa pandinig ko. Subukan natin sa music. Ang gagamitin ko, flash drive lang. So, hindi siya 5 channel, discrete channel. So, palagay ko, kahit digital ito, all channel stereo din ang kalalabasan ng digital. Pero pakinggan din natin. Ito, naka-analog pa tayo. Ilagay natin sa digital. DVD, THX Music. Tingnan natin sa surround. Ito ang DTS niya. Ayaw mag-move. Naka-default sa DTS pagka hindi digital signal. Subukan natin itong THX. Ito, THX Music. Itong subukan natin. I-try natin yan. Biglang nag-move dito sa Neo 6 Cinema, pero nakalagay digital. Subukan natin sa sa all stereo channel. Testingin natin doon kung magwo-work. Ilipat muna natin sa all. Ayan, all channel stereo digital. Subukan natin ngayon sa analog. Yan, naka-analog na tayo.
pagka all channel stereo, analog and digital, parehas lang ang dinig ko eh. Anyway, pakinggan naman natin ngayon itong receiver. Kumpara natin ang kaibahan ng sound quality. Bigyan niyo ako ng time, ililipat ko lang yung mga speaker cable. Pakinggan natin ngayon itong Yamaha receiver. Hindi ko na ipopokus sa receiver itong camera para hindi magalaw yung posisyon. Nung pinrest ko yung music ng Yamaha sa digital, ang lumabas 7 to 1 channel, all stereo din. So, yun ang pakinggan natin. Ang volume niya nasa 25, negative 25 decibel din. Yan ang music sa Yamaha receiver. Pakinggan naman natin ngayon yung sa movie, sa home theater. Ito na ang digital sound sa movie nitong Yamaha receiver. Time on target, 1 mic. Copy, we have a visual. Roger that. Stay on heading 030. Roger, 030. Matagon, not Diego! Run to the bars! They're coming! Ski ba They will destroy this place! It's here! You must go now! God damn it! Run! He's on the bando! Take him there! Keep on go! Yeah! Yeah! That is one big damn tree. Well, well, well. I'd say diplomacy has failed. All right, people, let's get this done. I want every gas round you got right in the... Ayan, narinig na natin itong Yamaha receiver. Kayo na ang magbigay ng opinion kung alin ang mas maganda dito sa setup natin. Okay, thank you sa panonood ninyo.